Matinding baha at landslide ang idinulot ng habagat sa Oriental at Occidental Mindoro. Gumuho po ang bahagi ng isang bahay sa Abra de Ilog. Patay naman ang isang lalaki sa landslide sa Puerto Galera. Ating saksihan. Kasagsagan ng epekto ng habagat sa Abra de Ilog, Occidental Mindoro, gumuho ang bahagi ng bahay na ito ngayong hapon. Diyos ko po lang! Kami nang gumigo! Ayon sa tiyahin na nakatira sa bahay, 2 buwan pa lamang nakatira roon ang pamangkin niya at asawa nito. Kasalukuyan sila nakikituloy sa bahay ng isang kaanak nila. Kanina alas 4 ng hapon, nararanasan pa rin ang mabugso-bugsong ulan. Ayon sa isang news scooper, kagabi pa malakas ang pag-ulan sa kanilang bayan. 78 residente ang sapilitang inilikas sa abot baywang na baha sa barangay Tibag. Pahirapan ang pagsagip lalo't bukod sa madilim ay malalim ang tubig. Abot baywang din ang tubig ng sagipin ng mga taga-Coast Guard ang 3 residente sa barangay Ilbatan sa Blayan. 2 individual ang nasagip ng mga otoridad ng mga stranded sa Caguray River sa bayan ng Magsaysay. Kumukuha raw ng kahoy ang 2 ng rumagasaang ilog. Binaha naman ang National Highway sa Mamburao. Pinangangambahang bumigay ng tuluyan ang protection dike sa Santa Cruz. Ayon sa mga lokal na opisyal, nasa 6 na metro na lamang noon ang natitirang bahagi ng road dike na nagsisilbing pangunahing depensa laban sa Pagbahan River. Sa kasalukuyang sitwasyon, lalo pang lumiit ang natitirang proteksyon ng dike at tinatayang nasa 1 lipa na lamang ito. Kapag tuluyang nabutas sa bumigay ang dike, posibleng mabilis na kumalat at tumaas ang tubig sa mga mabababang lugar ng Santa Cruz. Nakaranas din ng pagbaha ang iba't ibang bahagi ng Oriental Mindoro gaya sa Calapan City. Abot tuhod ang baha sa Bukayaw Road. Ganyan din kataas ang bahang rumagasa sa Barangay San Isidro sa Puerto Galera. Rumagasa rin ang baha sa White Beach ng Puerto Galera kaninang umaga. Ang laki ng landslide dito, buti. Kabi-kabi ng landslide din ang naitala sa ilang bahagi ng Puerto Galera. Isang patay sa Barangay Sinandingan. Walang tigil na ulan din ang naranasan ng mga taga Batangas, partikular sa May Rizal Avenue, P. Burgos, ang DJ PMM Access Road at maging sa paligid ng kanilang palengke. Below sea level daw kasi ang mga lugar na ito kaya madaling bahain pag bumubuhos ang malakas na ulan. Siguro ang pinakamataas namin hanggang tuhod siguro. Pero the same possible, kaya lang mas minamabuti po namin na wag nang mag-grease itong ating mga commuters, lalong-lalo na po yung may mga mabababang sasakyan. So yun naman po ay nagsasubside din, siguro mga 30 to 1 hour nagsasubside na din. So mas minamabuti po natin na padaanin na lang dun sa mas safe na lugar. Umabot na sa mahigit 100 pamilya ang inilikas ngayong araw sa Batangas City. Ang concern po natin unang-una yung Barangay Libuho. Kasi ang Barangay Libuho po ay nasa low-lying barangays. Ito po ay bagsakan ng mga tubig na kung sakaling may malakas na mga pag-ulan sa mga mountainous barangay po natin, ay doon po lahat dadaan sa ilog Dumuklay Libuho River. So yun po ay may mga pagkakataong, ito pong buong maghapon, ilang beses po siya na nag-second alarm, pero ang swerte lang po tayo, yang mabilis na humupa. Sa tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, umabot na sa 26 ang patay dahil sa mga nagdaang sama ng panahon. Ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Sa Setyembre po, sisimulan ang proyekto para ayusin ang drainage sa Espanya Boulevard na isa po sa mga lugar sa Maynila na nakaranas ng matinding pagbaha kahapon. Ilang ospital po sa Maynila ang nagsara ng outpatient department matapos silang pasukin ng baha. Saksi, si Darlene Kai. Grabe ng baha dito. Mula sa parking hanggang sa loob ng ospital, pinasok ng baha ang San Lazaro Hospital sa kasagsagan ng pananalasa ng habagat kahapon. Pinasok ng tubig pati elevator ng geriatric building. Kaya sarado muna ang outpatient department o OPD para sa paglilinis. Kabilang sa saradong Animal Bite Treatment Center. Kung babalik pa kami ng bahay, malayo, Quezon City.
may abala po. Saka kailangan talaga matreatment siya. Nakakalungkot po kasi na di ba government facilities dapat meron talaga silang. Ako po ay humihingi ng paumanhin, pero po kung kayo po ay emergency cases, kayo po ay advice po namin na dumiretso kayo sa aming emergency room na nagre-remain na open po ngayon. Humigit kumulang 1,000 pasyente yung pumupunta rito sa outpatient department ng San Lazaro Hospital kada araw. Ganyan karami yung mga pasyenteng hindi na-accommodate o naasikaso ngayong araw dahil nga kinailangan itong linisin, ayusin at i-disinfect dahil puro putik at baha mula kahapon. Patapos na ang paglilinis sa OPD pero problema ang sirang wiring. Ang aming bubong tumutulo. Pumapasok na ngayon at na kumikirap-kirap ang aming mga ilaw dahil na tatamaan siya ng tubig. So kailangan din namin siyang patayin. Unang-una, ang safety ng mga pasyente at ng mga empleyado. Ayon sa LGU, ngayon lang ito nangyari dahil pantatlong linggo ang ulang binuhos sa lugar kahapon sa loob lang ng 2 oras. Yung lugar po ng San Lazaro Hospital, hindi po talaga ito lumulubog. May creek po kasi doon sa may dulo po ng Kirikada Street na kung saan nakalugar po yung San Lazaro Hospital. Yung Estero de San Lazaro po at baka ito po ay nabulunan na rin po yung lakas po, yung volume po ng ulan. Sarado rin ang outpatient department ng Ospital ng Maynila at Santa Ana Hospital. Ipagpapatuloy bukas ang lahat ng serbisyo sa outpatient department ng mga ospital na yan, gayon din ang San Lazaro Hospital. Kahapon, iba't ibang bahagi ng Maynila ang nakaranas ng matinding pagbaha dahil sa epekto ng habagat. Kasama rito ang Espanya na ilang oras hindi nadaanan. Ayon sa DPWH, problema ang lumang drainage doon na di na raw kinaya ang dami ng ibinuhos na tubig. Meron tayong gagawing 4 na cross drainages na dediretso sa tatapon sa mga estero natin papuntang Pasig River, no, sa Maynila, no. So sisimulan na natin yan ngayong September. Pero yung mga drainage improvements natin, gagawin na natin yan under the 2027 budget next year. Plano ring magtayo ng mga dagdag na detention basin. To address yung flooding sa Espanya, meron kaming pinaplano diyan sa may Bustillos, no, may open area dun sa may Bustillos Market na pwedeng ginawa ni Mayor Isko. Yon sisimulan na rin natin doon. Sa kabila ng matinding pagbaha sa maraming lugar sa Metro Manila para sa DPWH, may mga lugar na hindi kasing lala ang problema kumpara dati. Gaya sa Kamanava dahil sa pagpapagana ng 6 na pumping station, pag-aayos sa mga butas sa mga dike at pagkumpuli sa navigational gate. Meron tayong pinasok sa 2027 budget na since meron na ulit flood mitigation projects doon. May malalaking projects dito sa Navotas, yung 2 pumps na dagdag natin dito. Plus yun nga yung pagsasara ng mga gaps. May pag-uusapan ding dam na pwedeng itayo ng DPWH at ng National Irrigation Administration sa Pampanga at Marikina. Ang lahat ng ito, sumusunod naman daw sa isang flood control master plan na matatapos na raw ngayong taon. Pero ang utos daw kasi ng Pangulo, agarang aksyon at koordinasyon sa lokal na pamahalaan. Habang hindi pa nakukumpleto ang mga plano, tanggap ng mga ahensya ng gobyerno ang galit at puna mula sa publiko. There's really nothing to celebrate about yesterday. Talaga nakita natin ang paghihirap ng ating mga kababayan and we really commiserate with them. Dapat naman talaga mabugbog yung DPWH. Diba? Sa dinami-dami ng mga problema dito sa departamentong to. Diba? Ama lang yun. Pero kailangan, isa-isay nating aayusin yung mga problemang dekada na ang binilang. Ako si Darlene Kayang, inyong saksi. Nag-anunsyo po ang Malacanang ng alternative work arrangement para sa mga ahensya ng gobyerno bukas, August 19, sa ilang lugar sa Luzon dahil pa rin po sa inaasahang epekto ng habagat. At sakop po nito mga kawani ng gobyerno sa buong Metro Manila. At sa Abra, Benguet, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Zambales, Batangas, Cavite, Laguna, Rizal, Occidental Mindoro at Oriental Mindoro. At kung wala pang anunsyo ang lokal na pamahalaan sa mga nabanggit na lugar, ipapatupad po ang alternative learning mode o online class para po sa lahat ng antas sa pribado at pampubliko paaralan.
Binaha naman ang nasa 65 barangay sa Iloilo City dahil po sa pag-ulang dulot ng habagat. Saksi, si Zen Kilantang Sasa ng GMA Regional TV. Sa loob lang ng 6 na oras, katumbas na raw ng 2 linggong volume ng ulan ang bumuhos sa lungsod ng Iloilo. Kaya naman binaha ang ilang lugar sa syudad. Tulad na lang sa loob ng isang subdivision sa MV Hechanova Haro. Abot dibdib naman ang tubig sa ilang lugar sa Mandurriao. Sa datos ng Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office, umabot sa 65 barangay sa lungsod ang binaha. Nasa mahigit 1,000 individual naman ang inilikas. Gabi ng sakas ang tubig, sige dyan ma'am. Taga-tugha namon kagabi. Paghupa ng baha sa barangay Kalubihan sa Haro, naglinis ang mga residente dahil sa dami ng putik na pumasok sa kanilang bahay. Gahulat mabas kay namatamat namon layon damo. Actually, dasig ang pagsubside ng mga talunggit pero may mga area sabi nga wala sing outlet ng ila area sa walang medyo madugay ang pagsubside. 165 millimeters ng ulan ang bumuhos sa loob lang ng 6 na oras. Yung mag-amuni sistema, mga 160, butang mo mga siguro mga 2 weeks pa ang ulan-ulan sa normal. Binahari ng Purok Katilingban sa barangay Banago, Bacolod City. Ayon sa ilang residente, 3 araw nang hindi humuhupa ang baha dahil sa pag-ulan at pag-apaw ng tubig sa drainage. Ako si Zen Kilantang Sasa ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Itinuturing ng Office of the Ombudsman na suspicious o kahina-hinala ang matagal na paglabas sa bansa ng mag-inang sina Senadora Loren Legarda at Congressman Leandro Leviste. Ayon po kay Assistant Ombudsman Nico Clavano, nakasaad sa nakuhang Travel Authority ni Leviste na 2 buwan siyang nakalive at naglista rin ng mga bansang nakatakda niyang bisitahin. Si Senadora Legarda naman, muling pina-extend ang kanyang Travel Authority para sa medikal na dahilan. Pinag-aaralan na ang paghingi ng kanselasyon ng passport ni Legarda at Leviste kung may sapat na dahilan. Halimbawa, kung ituring silang fugitives from justice. Nakatakdang maglabas ng utos ng ombudsman sa mag-ina na maghain ng kontrasalaysay. Iniimbestigahan po ng ombudsman sina Legarda at Leviste para sa reklamong plunder at graft, kaugnay ng 10 bilyong pisong kontrata para sa mga solar project ng kumpanya ni Leviste. We want to err on the cautious side of things, kailangan na namin i-flag yan. Diba? Dahil meron na siyang ongoing case dito sa Office of the Ombudsman. The last that we heard, both in France. So, of course, these are things that we have to know. No? Sa isang pahayag, sinabi ni Senadora Legarda na sumunod siya sa mga patakaran ng Senado na maghain ng medical leave. Hindi anya siya dapat akusahan dahil lang sa paggamit ng isang karapatang kinikilala ng batas. Wala anya siyang ginawang anumang paglabag. Wala pang bagong pahayag na inilabas si Congressman Leviste kaugnay sa sinabi ng Ombudsman. Posible pang masuspindi o bawiin ng LTO ang lisensya ng aktor na si Derek Ramsey at ng kanyang kaibigan. Kaugnay po yan ng peking plaka na ikinabit sa isang luxury car. Saksi, si Maki Pulido. Ang plate number ng Porsche 918 Spyder sa social media post na ito na nakita ng mga taga-Land Transportation Office, iba sa aktual na plate number sa LTO record ng parehong sasakyan ng aktor na si Derek Ramsey. Kaya iniimbestigahan ngayon ng aktor at kanyang kaibigang si Anthony Jude Violago na nagmaneho ng Porsche gamit ang pinaniniwala ang peking plaka. Sinurrender na ng aktor ang kanyang Porsche kaya't naka-impound ito sa LTO main office habang iniimbestigahan ang kaso. Sinurrender na rin ni Violago ang kanyang driver's license. Ang paliwanag ayon kay LTO Chief Marcos Lacanilao, pinalitan ni Violago ang plaka para magtugma sa kanyang initial na AJV nang imaneho ang Porsche. Papunta daw sa isang event at syempre kumbaga gamitin ko yung term na may yabang na dahil sa event gustong pakita. It's very mababaw pero yun ang kanilang ginawang dahilan. 5,000 piso ang multa sa kasong improper attachment of authorized motor vehicle license plates. Very apologetic naman pareho. Si Mr. Ramsey, pinaliwanag niya na galing siyang abroad. Meron silang internal na usapan sa kanila pareho. Umamin sila sa pagkakamali.
Depende sa desisyon ng LTO Intelligence Division, posibleng suspindihin o i-revoke ang mga lisensya ni Ramsey at Viulago. Mabigat po yun, ma'am, kasi unang-una, pinalitan mo yung, kumbaga, pinapalitan yung identity ng sasakyan eh. Ibang plaka yun nilagay. So, bawal po talaga yun. Titingnan din po natin kung maayos lahat ng mga dokumento. Sa show cause order na in-issue ng LTO, naka 90-day preventive suspension na ang lisensya ni Viulago. Pinapupunta rin sila sa August 24 sa LTO Intelligence Division para magpaliwanag. Pero sa halip ay pumunta na kahapon ng dalawa, sabay sa pag-surrender ng Porsche. Sa kanyang social media post noong August 16, git ng aktor, may proper plates daw ang lahat ng kanyang mga sasakyan. Ako si Maki Pulido, ang inyong saksi. Sa Macabebe, Pampanga, sarado muna ang District Hospital dahil sa baha. Ang panawagan po ng mga residente, flood control project na pangmatagalan. Saksi, si Ian Crew. Hanggang baywang ang baha sa bahay ni Darwin David sa Barangay Batasan sa Macabebe, Pampanga. Kaya sa lumang bahay ng lola ng kanyang misis siya nakisilong. Hiling niya sa gobyerno pang matagalang flood control project. Sana nga masolusyonan yung ganitong problema sa lubog. Dahil mahirap po sa mga tulad namin na linulubog yearly. Kalating taon po, lubog, kalating taon, doon ka lang makakapaghanap buhay. So, mahirap. Ang delivery rider na si Mark Lee, tuloy lang sa hanap buhay sa gitna ng peligro. Ano sir di pamilya na sir. Kailangan na. Kailangan na maghanap buhay sir. Saan pa nanggagaling yung mga delivery mo? Galing pa to ng sir, San Simon. Dahil din sa baha, kaya kahapon pang sarado ang Mayor Domingo Flores District Hospital dito sa Macabebe. Ganito po kalalim ang tubig dito sa paligid ng District Hospital ng Macabebe, Pampanga at sa tindi nga po ng baha dito na tumatagal na ng 2 linggo, ipinasya na ng pamunuan ng ospital at ng provincial government na i-shutdown po yung operation nito dahil nalalagay na po sa peligro ang kapakanan hindi lang ng mga pasyente kundi pati na ng mga medical personnel na nagtatrabaho dito. Kaya nagtayo muna ng medical outpost ang mga taga-district hospital sa private compound ng chairman ng Barangay Batasan. Kasi walang magamit na iba, kaya na yung eskwelahan, lubog, simbahan, lubog. So dyan natutulog yung mga doktor. Dito na nagpa-check up ang buntis na si Kathleen Guevara. Bukod sa maayos sa pagbubuntis at panganganak, umaasa siyang may makabuluhang flood control project na sa Pampanga. Para po maibsam naman po yung pag-iirap ng mga taga-Macabebe din po. Kasi sa Masantol din po lubog eh. Mga malalalim din po yung mga tubig doon. 2 linggo ng mistulang water world sa bahaging ito ng Macabebe dahil sa malakas na mga pag-ulan at pag-apaw ng Pampanga River. Nagatid na ng 20,000 food pack sa lugar ang Department of Social Welfare and Development o DSWD na daragdagan pa ng 10,000. May hiling ang gobernador ng Pampanga na gusto niyang makarating sa Pangulo. Pagsabi niyo lang kay Presidente na mayroong gagawin master plan. Yung plan na kung matagal. Bahagi na rin ng assignment ko is yung pakiusap nila na mga follow-up yung mga plano. And kanina magkasama kami ni Secretary Vince and he's very well aware, exact words naman sa akin, engineering solutions are on its way. Sa La Trinidad, Benguet, inirekomenda ng isa ilalim sa state of calamity ang bayan kasunod ng malawakang pinsala ng sunod-sunod na bagyo at habagat. Para po ma-access po natin yung ating konting pondo sa ating LDRA Fund para makaaksyonan yung mga damages or epektong ng nangyaring bagyo at habagat. Kabilang sa pinsala ng bagyong Luis, bagyong Maymay at habagat ang mga landslide at epekto sa mga kalsada sa bayan. Kabilang ang gumuhong kalsada sa Barangay Bekel na nagkokonekta pa man din sa Benguet at Nueva Vizcaya. Talagang nakapalaking problema po nung gumuho itong kalsada kasi ito po yung main na daanan po. Marami po ma'am. Talagang ito po yung daanan ng mga truckings. Ramdam din ang epekto sa strawberry farm. Kakaunti ang mga ibinebentang strawberries na nagkakahalaga ng 400 to 500 pesos kada kilo. Kasi syempre wala nang turista na pumupunta dito, pa isa-isa na lang. And
mostly ay nakasara yung mga stalls. Talagang hindi po sila kumita dahil po sa matumal po na ekonomiya dito po sa atin. Ang ibang pwesto, nagsara na dahil wala ni isang benta sa isang araw. Ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Mga kapuso, 3 bagyo ang binabantay ngayon ng Pag-asa sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Una po ang bagyong Neneng na huling namataan 775 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. Inaasang mananatili po yan sa dagat at hindi magla-landfall sa Pilipinas. Posible po itong tumama o di kaya lumapit sa Taiwan kung saan posible itong humina at maging low pressure area na lamang pagdating ng Huwebes. Naging tropical depression na rin ang low pressure area sa West Philippine Sea sa labas ng PAR. Bukod po dyan, isa pang bagyo ang minomonitor sa labas ng PAR. At posibleng lumapit o pumasok din yan sa PAR simula sa weekend hanggang sa susunod na linggo. At dahil po sa mga weather disturbances sa paligid ng bansa, naiimpluwensyahan ang habagat. Base sa datos ng Metro Weather, umaga bukas may tsansa na ulan sa Ilocos Region, Cordillera, Central Luzon, Metro Manila, at Mindoro Provinces. Halos ganyan din sa hapon pero mas malaking bahagi na ng Luzon ang uulanin. May mga kalat-kalat na ulan din sa iba pang bahagi ng Mimaropa at Bicol Region. Sa Metro Manila, mataas pa rin ang tsansang umulan at may mga oras pa rin na pwedeng kalmado ang panahon pero posible pa rin maging maulap at bumuhos muli ang ulan. Magiging maaliwalas ang panahon sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao maliban na lang sa Western Visayas. May mga panandalian at kalat-kalat na ulan din sa Mindanao. Nanalo po ng gintong medalya si Filipino Olympic pole vaulter EJ Obiena sa 2026 Golden Sand sa Poland. Yan po ay matapos niyang maklear ang kanyang season best na 5.91 meters. Ang huling beses na na-clear ni Obiena ang ganito kataas ay noong 2024 Paris Olympics kung saan naabot niya ang 5.90 meters. Sa Instagram, ibinahagi ni Obiena ang kanyang winning moment. At nagpasalamat din siya sa Golden Sand. Dalawang Kapuso star ang kinilala sa 22nd Cinemalaya Independent Film Festival Awards Night. Waging Best Actor si Martin Del Rosario para sa kanyang pagganap sa queer film na Tayo Lang ang Nakakaalam. Habang Best Actress naman si Marieta Pokwang Subong na gumanap bilang si Sylvia sa Two Valid IDs. Kapwa sila nanalo na aktres na si Ruby Ruiz para sa pelikulang Status Rejected. Ngayon, marami na nagbago. Sabi nga nila, malayo na, pero malayo pa. Marami pa tayong pwedeng gawin. So let's end the stigma towards LGBT and the stigma now sa HIV. Sa lahat ng Sylvia, sa lahat ng mga Pilipino, mga pinagdadanasan po, huwag kayong mawala ng pag-asa. Laban lang. Hindi po nagpatinag sa baha ang mga mananampalataya sa Masantol, Pampanga. Tuloy ang misa sa kapilya para sa pista ni San Roque. At kahit nakalublob sa abot-tuhod na tubig, sama-sama ang kura paroko pati na ang mga parokyano sa pananalangin. Pagkatapos ng misa, itinuloy rin nila ang kanilang prosesyon paikot ng barangay. Habang nasa daan, nagpaagaw ng pera, candy at chichirya bilang bahagi ng tradisyon. Bagamat taon-taon nila itong nararanasan, panawagan ng mga mananampalataya ay mabigyang pansin sana ang sitwasyon sa kanila. Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako po si Pia Arcangel. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. Hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi!